Bagyong Hagupit nasa loob na ng PAR, bagong low pressure area o LPA na Bataan. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Ngayong araw sa pinakabagong ulat ng panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, May 10, 2026, narito na po ang ating update sa panahon. Opisyal lang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Hagupit na dating tinatawag na LPA 05B. Patuloy itong binabantayan ng Pag-asa habang kumikilos sa karagatan sa silangan ng bansa. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Hagupit sa layong 1,035 km silangan ng northeastern Mindanao na may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hanggang 80 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran o northwestward sa bilis na 10 km per hour. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa alimang bahagi ng bansa. Ngunit dahil sa opsyon nito, sa silangan ng Mindanao, patuloy itong minomonitor dahil sa posible nitong mapalakas ang easterlies sa mga susunod na araw. Sa lagay ng panahon sa buong bansa dahil sa easterlies, makakaranas ang Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at thunderstorm, lalo na sa pagsapit ng hapon hanggang gabi. Bagamat karamihan ng pag-ulan ay localized thunderstorm lamang, posible pa rin ang biglaang pagbaha, pagguho ng lupa, malalakas na pagkulog at pagkidlat at pabugso-bugsong hangin, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng matitinding thunderstorm activity. Samantala, isang panibagong low pressure area o LPA 05C ang namataan sa loob ng monitoring domain ng Pag-asa o TCID. Ayon sa Pag-asa, mababa pa lamang ang tsansa nito na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Gayunpaman, maaari pa rin itong magdala ng makakapal na ulap, kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm at pabugso-bugsong hangin, lalo na sa mga silangang bahagi ng bansa. Mga kababayan, nananatili namang mainit ang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Naitala ang pinakamataas na temperatura na 35.6 degrees Celsius bandang alas 2 ng hapon, habang ang pinakamababang temperatura naman ay nasa 26.4 degrees Celsius kaninang alas 6 ng umaga. Dahil sa mataas na humidity, matinding init, inaasahan pa rin ang maalisangang panahon lalo na sa tanghali hanggang sa hapon. Kaya paalala sa ating mga kababayan, uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, magdala ng payong o panangga sa init at ulan, at manatiling alerto sa thunderstorm. Dako naman tayo sa kondisyon ng dagat. Sa extreme northern Luzon, inaasahan ang katamtaman hanggang maalon na karagatan dahil sa moderate to strong wind mula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang taas ng alon ay maaring umabot sa 1.2 hanggang 2.8 metro ang taas. Pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, katamtaman naman ang pag-alon ng dagat na maaring umabot sa 2.1 metro ang taas. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa ay bahagya hanggang katamtaman ng pag-alon ng karagatan. Sa ating astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:30 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:15 ng gabi. Mga kababayan, kahit wala pang direktang epekto ang Bagyong Hagupit o tinatawag na nating Bagyong Kaloy sa bansa, mahalagang manatiling handa at updated. Bantayan ang official advisories ng Pag-asa, iwasan ang pagtawid sa baha kapag may thunderstorm. Siguraduhin maayos ang bubong at drainage sa inyong lugar. Maghanda ng emergency kit, flashlight, power bank at first aid kit. Ang panahon ngayon ay mabilis magbago kaya mahalagang laging handa. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 7 to 8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon at mga bagyong ating binabantayan, madalas tayong makaramdam ng pag-alala. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Diyos na siya ang ating tagapag-ingat sa lahat ng oras. Maaring hindi natin kontrolado ang bagyo o unos ng buhay, ngunit may Diyos tayong mas makapangyarihan kaysa anumang pagsubok. Kaya habang tayo'y naghahanda sa pisikal na paraan, huwag din nating kalimutan ang manalangin at magtiwala sa Panginoon araw-araw. Maraming salamat mga kababayan sa iyong patuloy ng pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang PNN, Panahon News Network, lagi maghanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share at subscribe na kayo dito sa ating channel para sa mas marami pang updates ng panahon. Hanggang sa muli, sa susunod na Ulat Panahon.